Yan, good morning mga kamaster. Ngayon po, may titignan po tayong isang dryer na Camel na 6 kilo. Ngayon po, tignan po natin kung ano po ang kanyang diferensya. Sabi po ng may-ari, bigla daw ito huminto. Tignan natin kung ano po ang kanyang parts na nasira. Saksak muna natin. Tignan natin kung aandar siya. Yan. Timer natin. Yan, hindi siya umandar. Yan, bunutin muna natin. Yan. Yan, tignan natin sa likod yung dryer. Kung yan, buksan muna natin. Tignan natin kung saan yung kanyang diferensya. Yan. Ito po daw ay biglang huminto. Yan. Wala natin yung tornilyo sa likod. Yan. Testerin muna natin. Set natin yung ating tester. Yan. Tester natin sa kanyang cord kung meron siya. Yan. Kung may power sa kanyang cord. Yan, meron naman yung reading yung kanyang cord. May supply yung cord dito sa makina. Ayan o, may supply. Yan, tignan natin yung nito. Baka na yung stock do. Hindi naman, good naman yung kanyang motor, good o. Yan. Kasi hindi naman to stock up, hindi naman to matigas na, hindi naman siya nabusing o na rubber. Yan o, yan, hindi naman na rubber. Saka may supply yung cord natin sa tester. Tignan po natin yung kanyang capacitor agad. Yan, tignan natin yung capacitor. Yan. Yan o. Tignan mo rin. Bunutin nga natin to ay. Yan, tanggal natin yung tape. Yan. Ito. Tanggal natin. Yan. Yan, tignan natin yung kanyang wire sa makina. Ito yung kanyang wire, blue, yellow, red. Tignan natin yung kanyang kung may reading siya. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang common, yung kulay blue. Ayan. Ito yung kanyang capacitor. Ayan, meron din siya. Ito yung kulay red, dito rin yung sa capacitor. Yan, may reading yung ating motor. Dahil hindi naman po siya nasira yung kanyang rubber, hindi naman siya matigas o stock up, hindi naman sira yung timer, saka may power naman yung ating supply para sa makina. Tignan po natin yung kanyang capacitor kung sira po. Yan, isit natin yung ating tester. Yan. Tignan natin kung magkakaroon siya ng UF. Yan, magkakaroon siya ng pa to, supply pa to. Yan. Yan, kung mapapansin nyo po ay wala po siyang binibigay na supply. Yan o. Yan. Yan. Kuha po tayo ng
bagong capacitor. Tingnan natin kung under siya. Ayan po, wala pong nagbabago sa tester. Yan. Yan. Kuha po tayo ng ng capacitor. Yan. Nandito na yung ating capacitor na ipapalit. Tignan natin kung may ilalabas na reading. Yan. Ayun o. Yun. Naglabas siya ng 5.53. Ayan. 0.5. Ayan. 5.4 ang kanyang reading. Ibig sabihin, good po yung ating itong capacitor. Ang UF po yan ay 5 UF po. Ito rin po ay 5 UF pero wala nang reading. Ibig sabihin, sira na to. Subukan nating pandarin balik to kung aandar siya. Yan. Huwag muna nating idaan sa timer. Ito yung sa kanyang timer. Yan. Tanggalin muna natin yan. Huwag natin idaan muna sa timer. Ito yung kanyang common. Lagay natin sa natin line ng isang cord. Yan. Yan. Yung dalawa na naiwan, ito yung para sa capacitor. Lagay natin dito. Ganyan lang po. Ayan. Saka yung isa naman na line ng cord, lagay natin sa doon sa may yung red saka yung yellow. Kahit magkabaltad po yan na ilagay. Ayan. Sarap. Nasubukan nga nating pandaring kung under siya. Ayan. Tayo ng saka nga. Try natin na saksak. Wala, umuungong lang. Test na natin ulit. Saksak natin ulit. Yun. Hindi pala na masyadong nakalagay yung ating cord. Kaya yan po, mga kamaster po. Ang sira lang po yung ating dryer ay yung kanyang capacitor. Ito po. Yan. Kaya ayaw po sa start na umandar yung ating dryer kasi po kanyang capacitor ay sira na po. Wala na po siyang binibigay na reading. Yan. Kaya yung ating dryer ay bigla daw to huminto. Yan. Ang bilis. Yan po. Yan. Yan. Ito lang po yung kanyang sira capacitor, starting capacitor niya. Yan. Ito po yung sinasabi ko kanina na kahit magkabaliktad po yung isang line ng cord natin, kahit mailagay dito, kung nailagay mo lang sa kulay dilaw, yung nilagay natin sa kulay red, ay re-reverse lang po yun sa kabila. Yan ganda ng kanyang tabo. Yan, ngayon po, dahil nakita naman natin yung kanyang sira, capacitor lang naman, isit na po natin yung wire nito. Ilagay na natin sa tamang linya niya, ilagay na natin sa timer. Ganito lang po mag-wirings ng isang dryer po. Yan. Lapag ko muna. Ganyan lang po. Yan. Pagkasin muna natin lahat. Yan. Ganyan po.
Tanggal pula yan. Yan. Ito po yung line ng ating timer. Yan. Ito yung line ng ating cord. Saka ito naman yung line ng sa kanyang motor. Ngayon po, kung sino po yung common ng ating dryer, ang common po nito ay yung kulay blue. Yan po, kulay blue. Ngayon po, kunin natin yung kulay blue, iwan natin yung kulay red, saka kulay dilaw. Yan, iwan natin yan. Kunin natin yung common ng blue, saka kunin natin yung isang line ng isang line ng cord natin. Dito natin ilagay. Ganyan lang po. Yan. Yan po. Yan. Ngayon, pangalawa, ito yung naiwan na kulay red sa yellow. Ito yung dalawang wire din ng makina. Ito yung lagayan ng kapasitor. Yan. Lagay natin yung kapasitor. Yan po. Yan. Yung kulay red, line ng isang kapasitor. Yung kulay dilaw, isang line din po ng kapasitor. Ganyan lang po. Dito yung nilalagay yung kapasitor. Yan po. Yan. Tapos na. Ngayon po, punta naman tayo dito sa line ng ating timer ng dryer. Kunin natin yung isang line ng isang cord. Yan, kukunin natin. Ngayon po, kunin natin, saka natin idikit yung isang line ng para sa timer. Yan, yan lang po. Yan o, ganyan lang po. Yan. Ngayon, may naiwan pong isang wire ng para sa timer po. Ngayon po, lalagay natin yan sa kulay red po. Yan. Kulay red, yan po natin ilagay. Yan po. Yan. Nilagay ko sa, yung nilagay ko dito, yung kulay red niya, kasi ang ikot nito ay pa kanan. Ngayon po, kung ilalagay natin dito sa kabila, ay ang ikot niyan ay pa kaliwa. Pakaliwa po yan. Yan o, ganyan. Para ilagay natin dyan. Yan. Saka, tignan natin, panda rin yung ating dryer. Saksak natin. Yan. Yan. Kanina, sinaksak natin, umandar siya agad kasi nakadirect pa yun. Hindi pa siya duman sa kanyang timer. Ngayon po, panda rin natin.